Tapos siguro, for example, ganito rin. Yung isang sa mga nahihirapang i-drawing, for example, yung hands. So, ganoon din, basically, pag mag-create ka ng hands, so, siguro simple lang. Mag-start ka using basic shape lang mo. So, meron kang, ito yung pinaka-palm niya. Tapos, another shape, another circle. Ito yung pinaka, ano niya, fingers. Tapos, siguro, another circle here, parang yung pinaka-thumb niya. Tapos, using this one, mag-add ka ng additional shape ulit. Nakaka-create ka ngayon ng hand. Tapos nag-start ka lang sa sa basic shape lang. So yung hand ng mas cute, parang hands ng baby. So andun pa rin, tapos mas maliit lang yung fingers niya. Mas maikli. Ito yung meron ka ng may arms ka na rito. Yeah, so yun. Pwede rin ang gamitin nyo, medyo may pagka-square o rectangular. So, halimbawa ito, try ko rin. So, ito, hand pa rin to. So, medyo mas realistic siya. So, ito yung hand. Dire. Ito, if you notice ito parang mas hand siya ng female, ng babae kasi mas mas may curve pati mas yung lines niya. Kung compare mo sa lalaki naman na hand, so try din natin. Pag arms ng lalaki mas maraming mas maraming edge. So yun lang. But the idea here, gumamit lang tayo ng basic na shape na ganyan. O ito yung cylinder natin, pati yung mga rectangles natin. Sige. Tapos, ganito. So, yan. So, what if ngayon gusto natin paggalawin yung characters natin ng mga different poses na. So, while using yung mga basic shapes nga, so for example, ito nga, yung basic shape, ang gagawin ko ngayon, for example, I want my character to move, may pose siya. So, halimbawa, naglalakad siya. So, what I'll do first, yung pinaka niya, yung pinaka line of action niya. So, pag nag-walk siya, medyo, yan siguro yung line. So, ito yung parang idea of yung spine niya. Okay, tapos yung head, so gagawin ko ngayon yung head. So, ito yung itsura ng character ko. So, nandito yung direction ng lakad niya. So, ito yung using na ito. Ayan, ito, nakita nyo. Tapos ngayon, pag nag-drawing ka, hindi agad automatic na maganda agad yung drawing niya. Basta if you're looking for the pose, okay lang na i-rough out lang muna sa kaya if you notice the way I do it, nag-draw through pa rin ako. Kumbaga kahit nakikita ko yung mga construction lines, okay lang. Kasi later naman, yung process nito, iiba yung, lagi ko sa detail later. Parang clean upin ko na siya para mas maganda na yung lines. So, for example, ito. After natin, sapatos siya. Yan. Kaya halimbawa, nakaupo siya. Nakaupo, malungkot. So, ito yung line of action niya. Kasi ito yung ulo. Siguro nakaganyan.
Kumbaga by just doing axis line lang, kahit wala nga detail ng mukha, nakita mo ito nakatungo na siya. O, tapos ito yung katawan niya. Gawin natin. Ito yung paan niya. So ito ni-raffle ko lang yung mga drawing. Pwede ganyan. So ito yung kamay. Kung nakaano sa ulo. So yan, parang ni-raffle ko lang muna para makuha yung poses. So halimbawa, ito naman tumatakbo. Tapos tumatakbo siyang pag ganyan. So if it's running, mas maano yung line of action niya. Ito yung idea ng ano, yung cylinder, oh, nandiyan pa rin siya. Mga cylinder sa na ano. Ayun. Yeah. So yeah, yung idea ng by using the line of action, nakaka-create ka ngayon ng mga poses niya. Tapos ano rin, yung character pose din kasi, yung design din ng character mo, nakadepende niya kung gaano kalaki yung kapakita ko dito. Ito, for example. Yan, yung size of the characters nyo, yung proportion niya, nakadepende niya kung usually ang ginagamit na measurement, yung unit of measurement, yung head. So ang pinaka-principle lang, kapag more numbers yung head, mas naging heroic yung character nyo. So for example ito. So ito siguro may ilang heads to. Dali. So ito, yeah, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 9 or 10. Kapag mas maraming yung number of heads niya, mas nagiging heroic yung character niya. Yeah, ito yung mga Superman, mga Batman na siguro mga Incredible Hulk, mga 12 heads pa yan. Kung talagang gusto yung malaki. Ngayon, kapag mas lumilit naman yung number of heads, mas naging cute yung character. Kasi the idea nun, yung proportion niya, parang kinukuha mo yung proportion of a baby. So for example, ito, kung baby siya, kaya usually mga cute na characters, makita nyo, halos 1 head, 1.5 head nga lang dun eh. And ito na agad yung katawan. Tapos yan, kaya ito mas naging cute yung characters niya. Yan. So yun no. So halimbawa, yung proportion ni si Tweety Bird, di ba gano'n? So, yan yung shape niya. Ito na yung ulo niya. Ito na yung katawan, yung paa. So ito yung, kumbaga yung proportion niya, mas mas 1.5 to 2 heads. So hindi, pagka usually, yun nga, pag nag-drawing ka ng iba-ibang klaseng designs, kung depende kung gusto niyo cute, mas maliit, mas marami, mas kaunti yung number of heads, hanggang dumadami, mas naging heroic siya. Ang standard na heads, for example, sa mga anime yan, mga 6 heads, 4 heads. Yung mga sila Mickey Mouse, sila Bugs Bunny, mga yan, usually, ito yan, mga 3 heads siya para makakreate ka ng ganung proportion. Yan. Yan. So, okay pa tayo? Sige, may time pa ba? Ngayon, ganito naman, ang gagawin ko ngayon, I'll show you how we can make the character move. Okay, by using this, ito yung software natin, yung Harmony rin. So, gagawa ko ng
I'll add a new layer. So, papagalawin naman natin yung mga characters. Ay. Yeah. So, sige. So ganito mo, if in animating naman, ito yung hand-drawn approach, frame by frame, ito yung traditional approach. Very important na i-use din yung mga shape kapag mag-animate ka. So for example, yung character natin, so sige, gagawa muna ako dito. Sir Benj? Sige, Sorry, sige. Sir, may question lang daw. Sige, question. Sabi, any tips daw po to properly assign or decide which shape should the character be based on the personality? Lalo na po kung evil characters daw. Sige. Lagi daw kasing round shape yung ginagawa, round characters yung ginagawa niya to look intimidating. So, any tips daw, sir? Pag intimidating characters naman, usually, mas sharper yung design. Mas maganda din mga triangular yung gagamitin niyo. Pati usually makita yung mga pag na-check nyo rin yung anime, yung style ng drawing, yung mga bida halos yung mga cute, yung mga mata, ilog, pero pag yung villain, mga singkit, mga mas sharp. Okay, so halimbawa ganun nga. Kung gusto nyo yung mas villainous yung character, mas ano siya, mas makanto siya. So halimbawa, ayun. That's from Jeremy De Leon. So dapat daw mas ano yung mata. Kumbaga yan, usually di ba nakagayan yung mga yan, mas villainous na yung itsura niya. Yan, So yun, kumbaga meron yung shape din kasi may psychology rin siya. Yung nga pagka round, mas cute ang dating, mas approachable siya. Kapag squares mo, mas siya, kumbaga usually pag square, straight, ganyan lang. Pero pagka gusto niyo medyo villainous siya, mas gagawa kayo magki-create kayo ng yung design na mas yung mga mata. Yeah, mas sharp. So halimbawa ito, lakihan ko ng kaunti para mas makita. So halimbawa, usually ang cream mo kasi bilog, okay lang. Tapos yan, tsaka ngayon yung character mo, yan, mas nagiging sharp na. Tapos yan. Kahit yung mga, ito yan. Mas siya. Yan, yung mga pang 13 na look. Yan, gano'n. Gusto mo ganun yung character. Mga characters doon. So, basta mas makanto, mas siya. Mas kumbaga mas dito intimidating dating. Ganun din sa mga kamay, di ba? For example, yung kamay na bawa ito, yan, kung bilog yan, cute, di ba? Pero pag gumawa ako ng kamay na mas sharp, yun, mas may detail na gano'n, no? Yeah. Kumbaga, mas pointed to dahil nga mas nakakatakot itong kamay na to. Kasi pwede niya yan. Tama. Hindi siya normal looking hands, no? Ito mas cute siya. Pagbilugan. So ganun din yung doon. So, siguro yun lang yung idea rin in terms of yung mag-create kayo ng, depende kung ano yung personality ng character niyo. Okay? Noted, sir. Noted. Ayan. Sige. O tapos ngayon, sige, tuloy lang natin to. Panibagong layer. Animate ako ng lang. Para maka-create lang tayo. Animate lang ako. So if you have any questions, guys, just type it in and we'll try to answer it later after this. So, halimbawa, yung character, gawin ko muna, ito yung ibahin ko na yung shape ng kaunting character. Mas ganito. Medyo cute muna yung gagawin natin. Yan lang. So, nakatayo siya. So, ito yung rough out ko. Ito na. Simple shape lang. Yan. Tapos, para tatatakbuhin ko siya. So, gagawin ko. Ikaw yata yan, sir, Si Sir Benji yata yan. O, ganyan lang. So, tapos, mag-onion skin ako rito para makita ko yung itsura. Kita nyo ba? Yes, sir. Ako mag-a-antique ako ngayon, tatakbo siya. So, para siyang naka-onion layer, no? Onion skin. Yeah. May onion skin din eh. So, ito, tinan nyo. So, kung ni-rough out ko lang muna, using basic shape din. Right. Ayan. So, ito yung shape ng character ko. Yeah, may anticipation.
So ni-rough out ko lang siya muna. So yan, pwede ko ngayon. No? So, tapos yung skin ulit. So dito na sa banda, kamalon na. There. Tapos dito, bumagsak na. Fast. Ito, pag yan, yun. So, yan, pag nag-animate ako, kaya very important yung shape lang muna yung unahin mo. So, ito yung idea kung paano mo siya i-animate. Dadrag ko lang ng kaunti. Adjust ko lang dito para medyo mahaba yung timing niya. Ito sa ano to, sa timing na sa animation to. Para lang makakuha lang tayo ng ano. Yan, para magmukhang smooth lalo, sir, no? Para kasi masyadong mabilis to. Mabilis eh. Magkakadikit yung frames. So, nilang ay day natin. Sandali yan. Adjust ko ng account. Para makita nila na account yung movement. So, parang ganun lang. Yeah. So, ganun yung approach ko paano mag-animate. So, using basic shape muna. Okay, tapos yun, after nito, halimbawa, nagawa ko na yung shape, di ba? Ngayon, ang next step ko, i-detail ko na siya ng kaunti. So, ito na, para mas makita natin yung itsura ng character nyo. Based ko ano yung, kasi may base ko ano yung model ng character nyo. So, halimbawa, ito yung character. So, ito, ganun din. So, based doon, so ito medyo naka-screen siguro. So, mismo, if you're animating din, parang nga nag-sculpt din nagsisimula ka muna sa pinaka-frame, sa mga shapes, tapos saka mo lalagyan ng detail. Ganun din pa, nag-illustrate ka, nag-drawing ka ng cartoons. So, yung first rough out mo muna,
kumbaga hindi agad final drawing eh. Kumbaga parang yung mismo process ng drawing mo, meron ka ring flow na from the start na rough drawing, basic shapes, the line of action lang, ano yung pose yan, tapos saka mo na sa dito lalagyan ng detail. So, parang ganun, that's the idea lang din. Kaya very important nga na if you're going to be a professional illustrator, animator, kumbaga, kailangan talaga pag-aralan mo yung how to draw yung basic shapes. Foundation talaga yun, sir, no? Oo. Yeah, importante yan, guys. Itong ginagawa kong ganito, ilan na lang yung ganitong klaseng animation eh. Karamihan kasi di ba ano na eh, 3D na, mismo yung 2D naka-cut out na. Yeah. Ilan na lang yung pero may mga projects pa rin na gato na hand-drawn na frame by frame. Pero foundation pa rin yan dapat, sir, di ba? I Oh, mean, dapat inaaral pa rin yan talaga. Mas maganda talagang, in a way, Start if you want sa to become an animator, kahit lang sa 3D, malaking advantage pa rin na marunong ka pa rin mag-drawing ng hand-drawn na Exactly. frame by frame. Ganun. Ayun. Okay? Sino pa? Nice. All right, so we'll get some questions lang, no, sir. Sige. What is the difference daw, sir, between Character Animator and Adobe Animate? Ayan. Ano? Ano daw yung difference ng Character Animator, sir, sa Adobe Animate? Character Animator kasi, yung Adobe Animate siya yung dating Flash. Dating Flash, Animate kasi. So, pwede kang maggawa doon ng cutout animation. Okay? So, yun yung Animate. Yung Character Animator naman, actually, from After Effects yung Character Animator. Ang ginawa lang nila, they develop another software na mas naka-specialize on yung motion capture on performance capture. Yun yung ginawa nila, yun yung Character Animator. So yung Character Animator, ang difference sa Animate, yung Character Animator, meron ka lang webcam, tapos nandun yung software mo, tapos meron kang mic, makaka-capture niya yung, gumagalaw-galaw kang ganyan ngayon, makaka-capture niya yung movement mo. Yeah. Using the camera, sir, no? Using the webcam lang, kasi babasahin niya. Tapos ngayon, dati, ang ginawa niya, face recognition lang eh. Ngayon, dine-develop nila, pati body meron na ngayon. Nakabeta na sa ngayon yung niya. Na talaga pwede kang gumalaw-galaw na ng buo using Character Animator. So, kung yung dating 3D na motion capture, ito, mas gumawa sila sa 2D version naman. Right. So, yun yung Character Animator. Mas performance capture animation software siya. Yeah. So, that's a question from Miss Maria Jerly Calazan. Then we also have yung question ni Jeremy De Leon. Ayan. Sir, ano po ba how do I draw complex hand gestures? Hirap po kasi talaga ako mag-drawing ng hands. Through practice naman po, pero hirap pa rin po ako mag-drawing kahit broken down na po ang shapes. Hindi, yung isa nga sa mahirap na i-drawing yung hands. Ang maganda rin, magkaroon rin ng reference. Yes. Mahirap ko yun kasi in-imagine mo eh. So, gawin mo, kung wala kang mga pictures, pwedeng salamin ka, i-drawing mo yung kamay mo. Drawing mo yung kamay mo mismo, iba-ibang poses. Tama. Para masanay ka. Tapos try mo muna i-construct siya using basic shapes. Kasi later, pag nasanay ka, maging second nature na lang yun. Na mabilis ka lang, basta nakakuha mo na eh. Halimbawa ito, hindi pala nakashare. Pero ang idea ganun. So, masasanay ka rin later pag talaga nag-practice eh. Walang shortcut eh. Para gumaling ka mag-drawing, kailangan mag-drawing ka lang mag-drawing. Practice talaga, sir, no? Yan. So, tama yung sabi ni Sir Ben. Pero mabilis eh. Pero baka hindi naman lahat ganun. So, yun. Okay. So, yun. Next, we have any tips on foreshortening? Sabi ni Miss Tracy Orbeta. Foreshortening, sige. What is foreshortening first, sir? Para sa mga hindi nakakaalam. Foreshortening, yung drawing na yung parang nagpe-perspective yung yung mga arms, yung mga paa. Na, for example, yung arms umaabot sa kapit. Ito, foreshortening yan. Yeah. Naka-foreshorten yan, no? So, paano ka magpa-foreshorten? Isi-share ko ulit itong share ko ulit para makita mo. Ito, tips of foreshortening. So, foreshortening. Itong kamay, buburahin ko muna ito. Isipin mo rin, basic shape pa rin eh. Cylinder. So, halimbawa, you want to do foreshortening. So, ito pag hindi naka-foreshorten. Magka-foreshorten ka, yan ang itsura niya. Tapos ito, mililiit dahil mas malayo siya. So, ganun. So, pag nilapit mo pang ganyan, dito, yun. Mas naka-foreshorten.
Ang tip ganito. Gawin nyo yung dulot-dulo lang. So, halimbawa yan. So, ito yung dulo ng yung sphere, yung pinakabilog na yan. Yun muna i-drawing nyo. So, for example, drawing ko ito. Yung kagayang tinuro kayo na sa square para mag-create ng cube. Kaya kailangan ko ilalighten ko lang muna. Sandali. Ando ko lang. Gawa ko mas lalighten ko lang yung ano. So, para mas ma-create natin. So, halimbawa, ito yung arms. Tapos ito yung gagawa pa ako siya rito. O, tapos i-connect ko ngayon yan. So, yun. O, tapos kung ida-dart ko to, okay, ito na yung foreshorten. So, try natin i-apply sa kamay. So, ano ba, yan. Dudrawing ko muna yung, ano ba ito? Dudrawing ko muna yung daliri. Oh. Kasi pag ito dinrawing mo agad, diba ito, yung finger nakaturong ganyan. Pag dinrawing ito, ma-force ako ngayon mag-create ngayon ng ano, ng image na kumbaga yung mga sphere natin, nag-overlap. So ngayon kung yan, so kung dudrawing ko yan, so hindi. Kumbaga yung idea pa rin ng ano, yung pinakabilog na ganyan, yung pa rin siya, yo. Ngayon, pag dinarkan ko yan, so ito. So ito ngayon, yan. For-shorten ko yan. Ito, gaganyan ko ulit. Kasi yun yung pinakabilog eh. So yun, naka-for-shorten na siya. Ito nyo. Yeah, nice. Kasi ilang yung idea, ano lang, kung nahihirapan kayo, i-drawing nyo agad kung ano yung pinaka nasa harap. Yun, tapos kasi mapupwersa ka eh. Mapu-force ka na, ano ba ito? Ito, yan. Ito yung pinaka-knuckles. Dodrawing ko agad yan. Tapos nandito yung pinaka-shoulder niya. So gagawin ko ngayon yan. Tingnan niyo. Dito ko ngayon i-base yung aking drawing. Na-foreshorten nyo na siya. Ganun din sa mga legs. Halimbawa, yan. So, ito, pwede ka mag-combine ng shape. So, yan yung bilog lang. Tapos gawin mo yung knee mo, medyo, gawin mo siyang, cube. Dito, gawin mo ulit. Yan, ito. Naka-foreshorten na yan. Ito, yung pa. O, ganun din. Ganun ko yung yun. Kuha nyo? Kumbaga, sa foreshortening o kahit sa drawing, ang important din yung mga yung tinatawag natin yung T-line. Yung ganito yan, yung mga yan. Important to eh. Kasi diyan mo pinapakita kung ano yung ang maganda, ang isa ring way ko para mag-foreshorten yung overlapping ng mga shapes eh. So makikita mo pag in-overlap mo siya, mahalaga, important din yung mga lines na yung kailangan mas lakihan natin. Bawat to. So, yeah. Sige, sabihin natin na ganyan siya. Ang important dito yan. Itong mga line na important yan. Huwag yung hindi pagpapansin niyo masyado yung ganito. Very important na kailangan bigyan niyo rin ng attention eh. Kasi bawa yung line na yan. Kasi this shows na na ito nasa ibabaw nito. So naka-overlap siya. So kaya naka-create ka ng foreshortening na image. Maganda mag-practice kayo ng i-practice niyo lang. Adjust ko lang. Mag-practice kayo ng kahit yung mga shape lang para mag-overlap. Yan. Gawin ka ng dalawang below.
Tapos yan. Yeah, pwedeng, yan yung practice nyo, mga ganyan lang. Oh. So ito, nag-overlap siya dito. Itong ganitong shape, pag iniba ko yung ginawa ko ganyan. Dito mas maliit. Iba na yung perspective niya. Tingnan niyo. Diba ito, halos pareho lang yan pag kinuha mo yung silhouette. Pero because of this, nag-iba siya ng nag-iba. Ito ngayon nasa harap, ito nasa likod. Sir, no? Ito naman, ito yung front, ito na yung nasa likod. Kasi very important itong mga yan. No? If you're doing foreshortening. Okay? Sagot yun? Nice. Ang galing, sir. Last question siguro from Joseph Pagulayan. Any tips daw, Sir Benj, for doing rotoscope for animation? Rotoscoping? Rotoscoping, yes. Sige. For animation. I-stop sharing ko lang. Pag rotoscoping kasi kailangan siya first meron kang naka-record na video ng movement andun. May reference. Kasi ngayon maraming software na rin kasi ngayon na pwedeng gamitin eh. For example, yung Animate, pwedeng pang rotoscoping yun. Right. Gawa ka na ng layer tapos saka mo sa i-drawing isa-isa. Ngayon lang, ang problema sa rotoscoping kasi since naka-video yan, single frame siya bawat isa. So madami kang gagawin drawing kung gusto mo ma-create yun. Kaya pwedeng gawin para medyo makatipid ka ng konti. Hindi necessarily ikunin mo lahat yung mga poses eh. Pwedeng, usually sa animation kasi naka-doubles yung Pag nag-animate kami, yung mga ibang drawing namin, naka-double exposure isang drawing para mas matipid mo. Yung ayaw naman kasi natin, kahit na naka-double siya, pag pinlay mo yan, smooth pa rin yung movement. Yeah. So yung difference kapag rotoscope kasi single frames, sinushoot lahat ng galaw doon eh. Yeah. So yun lang yung idea ng ng rotoscope. Yung gumamit ka lang ng software, Animate pwede. Kasi itong Harmony pwede rin to. Pwede rin to kasi gagawa ka lang ng layer na separate ng video. Tapos another layer doon mo ititrace yung niro-rotoscope ng image kanya. Kasi para hindi ka masyado mapagod, mahirapan na ang daming drawing, pwedeng every drawing pwedeng mo doubles lang by 2s ang gawin mo. So kaya pwedeng ma-skip yung ibang image, by 2s ang gawin mo para mas smooth ng kaunti. Kaya pwede ka rin mag-3s or mag-4. Yun lang, pag ganun ginawa mo, medyo choppy na yung movement. So, kapag isang drawing, tas 3 exposure siya, medyo choppy na yung movement niya. So, yun. Yun yung sa rotoscoping. Yeah. All right, nice. Okay, lastly, sir, last question. What are any good programs daw in animation that we can use for free? Ito nga may free po. May mga bayad to so medyo mahal. Lalo na yung Harmony. Yung ngayon, yung Photoshop, may bayad din siya. So, pero mas mura kasi itong Harmony medyo mahal to yung isa ngayong software na for animation may mga open source din kasi. So, yung open source, siguro magandang kung gusto yung gamitin for animation, 2D and 3D na combine, pwede nang gamitin to. Pwede na rin mag-VR. Blender, yes. Blender, kasi yung Blender, originally for 3D siya, pero ngayon pwede na siyang pang 2D, yung grease pencil niya. So, same process din naman yun Pwede ka mag-Blender. Yun yung isa. Tapos yung yung OpenToons, for 2D, OpenToons yung software. Yun yung mga free software na pwede mong gamitin. Pero kung parang gusto mo tutunan lahat ng animation, lahat ng style, Blender ang gamitin mo. Lahat nandun na, pwede mo na pag-aralan lahat doon. Yan. So Blender, guys, tama si Sir Benj kasi halos na siya, no? 2D and 3D animation pwede. Pwede na sa kanya. Right. Ayan. So posted here in our chat. If you guys are interested in downloading or using those free software. All right. Any other questions, guys? Do you have any other questions for Sir Benj? We'll get our last question na lang siguro. That's it. Anyone else? All right. Okay. So kung ayun, we would like to thank Sir Benji and everyone who participated for our MAAP Talks episode 2. And again, thank you guys. If you have any social media accounts, by the way, Sir Benj, that you want to promote to our viewers right now?
Wala? Wala ba like Instagram or any? May Instagram ako, pati Ayan. Facebook lang naman eh. Yun. So follow Sir Benji din siguro sa kanyang IG account. And of course, you can, for those, yung mga estudyante niya rito, no, who's listening right now. Kasi you ngayon can right now, always- tinatry ko rin ngayon maging sa online eh, yung presence Oo, eh. sir. So ngayon, Tama. meron akong sa shelter fund, parang pwede kang, yung artwork ko doon naka-exhibit doon. Tapos if you want to have it printed, yung shelter fund, nag-ano sila ng printing. I Pero see. syempre yun. YouTube, sir, wala pa? Posting. YouTube, wala pa. Wala pa sa YouTube, mas puro mga lessons sa classes. Kaya sa online class. Wala pa. Sige, so malay mo sir in the future magkaroon ka rin ng YouTube vlogs, yan. Benji Marasigan vlog. Ayan. Hintayin natin yan, sir. Wala na oras mag-vlog. All right. Okay. Ayan. Okay. So thank you again. By the way, your certificates, everyone will be given within 5 to 7 days. And again, we would like to thank Sir Benji Marasigan for your time and for your sharing your knowledge here at MAAP Talks. Ayan. Again, thank you everyone for participating and joining this afternoon. Again, my name is Melvin. This is Multimedia Arts Association of the Philippines. MAAP Talks 2021 Episode 2. And we're signing off. Thanks everyone. Stay safe.